Good afternoon po, Doc. Ask lang po kung ano po yung possible na sakit ko. Kasi nagpa-check up po ako sa hospital last year. Before end of the year po kasi, niregla po ako ng higit 1 buwan. So, matagal, no? Higit 1 buwan at 1 araw. So, may tawad pa. Nakakaubos ako ng 1 pack ng Modest all night. Then, ayun po, low blood daw po ako. Sinuruhan po ako pang pailab po yata ng dugo or siguro pampastop ng pagdurugo. Then, minantingin ko po ang pag-inom ng Ferrous. Then, may request din po ang OBGYN or OB-GYN na mag-ultrasound po ako. Pero sa Puerto daw po papadaanin. Hindi ko po alam kung para saan po iyon or bakit kailangan po nun. Sana po masagot. Thank you. So, number 1. So, hindi po ako OB, disclaimer lang. Pero, tatry ko pong sagutin ito sa abot ng aking kakayanan. So, number 1, ang question mo is, ano yung posible mong sakit? Kasama po sa pag-diagnose ng patient, aside po sa history taking, kung halimbawa, kailan pa nag-start yung nararamdaman mo, anong naramdaman mo, may sakit ba yan, aside sa bleeding, ano pa, mga ganyan, lumalaki ba ang tiyan mo, mga ganyan. And then, physical examination, kakapain po yung mattress mo, kakapain yan, internal examination sa'yo, titingnan kung ano yung mga pwedeng reason kung bakit ka dinudugo. And, kapag po nakuha na yung mga ganong information sa'yo, of course, makakatulong po para ma-diagnose ka ng tama ng isang doktor, especially ng inyo pong OB, kung kayo po ay makakapagpagawa ng ultrasound. Kasi ang ultrasound po ay ginagawa para po ma-visualize yung loob. Kasi 'di ba, kapag po physical examination, pwede po makita yung pag sinilip ng speculum pero hindi po natin makita yung full. Yung buong mattress nyo, pwede yung kapain pero hindi natin makikita talaga. Pwede nating makita din ang iyong ovaryo. Sige, pakita ko. So, ito po yung ultrasound. Kapag po transvaginal, ibig sabihin sa pangbabae or sa butas na pangbabae po pinapadaan yung ultrasound para po mas ma-visualize natin yung reproductive organ ng isang babae. Katulad po ng cervix, ng mattress, yan, mattress or uterus, yung fallopian tube, itong parang reddish na to, yan, fallopian tube, at saka yung iyong ovaryo. Ngayon, marami po kasing reason kung bakit po magdurugo ang isang babae. Pwede pong yan pala ay nasa cervix, no? Marami rin pong reason or sakit na pwedeng mag-cause ng pagdurugo nang dahil po sa cervix. Marami din pong reason kung bakit magdurugo naman kapag sa mattress. Meron tayong endometriosis, meron tayong myoma, meron tayong, wag naman sana yung mga cancerous, no? Meron din naman pong reason kung bakit magdurugo kapag halimbawa may problema ka sa ovaryo, hormones, no? So, para po kayo ay ma-diagnose, yan po ay kakailanganin po or malaking tulong para sa inyong doktor para po ma-diagnosein po kayo at maibigay po ang tamang gamot sa inyo. Ang transvaginal ultrasound, ginagawa po yan at yan po ay isang tool na makakatulong po sa aming mga doktor. So, sana po ay nakatulong tong explanation. Ipagawa nyo na po yan kaysa po maulit po yung pagdurugo ninyo. Kasi baka the next time po na duguin kayo, kayo po ay blood transfusion na sa baba po ng inyong hemoglobin. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.